You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in
goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delight the Lord for His goodness. And He's sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Ayon at kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kain ang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-samang magkakapatid. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Ayon at kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kain ang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kain ang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay.
Glory to God. Hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Good morning, Jesus. Salamat, Lord. Isa na namang umaga upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Magandang umaga, mga kapatid. Yes, magandang umaga mga kapatid. The God we serve is awesome. Yeah. He is the Alpha and the Omega. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent, mga kapatid. Bago tayo magsimula, nais kong basahin muna ang memory verse of the week. Ephesians 6:10, New King James Version. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa Tagalog, mga kapatid, Epeso sa isjis, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na tunay na ang aming kalakasan ay manggagaling sa iyo. Lalong-lalo na, Lord, sa spiritual na buhay. Kaya naman po sa umagang ito, pinupuri ka namin at dinadakila ang iyong banal na pangalan. Mangusap ka po sa amin at sa tulong ng banal na Espiritu, O Lord, maihahayag namin ang iyong mga banal na salita sa umagang ito. We give you the honor, we give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang banal na pangalan ng Diyos. Okay. Para po sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, narito po tayo sanctification. Nandito tayo particularly sa Kingdom of God at paano tayo mabubuhay. Ay tinatalakay naman natin ang patungkol sa the beauty of the holiness of God. So tinalakay natin yan last week at ito naman ang ating pag-aaral ngayong umaga. Ano yung mga elements na kailangan upang tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba sa Kanya. Yes. So patuloy tayo dito sa Psalm 29 verse 2. Psalm 29 verse 2, Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Sa Tagalog, mga kapatid, sa verse 1 natin umpisahan, purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kalwalhatian. Sa Psalm 96 verse 9, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Sa Tagalog, kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Okay. And Psalm 95 verse 6, ito rin po sinasabi, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may lalang. Yes, purihin ang banal na pangalan ng Diyos. So ano ba ibig sabihin nitong the beauty of holiness? At paano tayo sasamba sa Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan? Oo. Ang kabanalan ng Diyos, mga kapatid, ay walang hanggan at hindi nagbabago. Tinutukoy nito ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal, ang kanyang katarungan at ay banal, ang kanyang awa ay banal, ang kanyang kapangyarihan ay banal, ang kanyang katotohanan ay banal. Yan po ang sinasabi dito ng what is the beauty of holiness. And of course, in Isaiah 63, nagbibigay ng pinakamabisang pahayag. Isaiah 6 verse 3. Ay sa Isaiah sa Isb, talata 3, ay nagbibigay ng pinakamabisang pahayag. Ang propetang si Isaiah, sa sandali ng kanyang pagkatawag ay nakatanggap ng pangitain ng Panginoon na nakaupo sa kanyang trono na may mga serapin sa magkabilang panig. At ang isang serapin ay tumawag sa isa pang serapin at nagsabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalwalhatian. Ito pong concept of the beauty of God's holiness refers to the inherent perfection, purity, moral excellence of God, which is considered supremely beautiful and attractive. Ang kabanalan ng Diyos ay kahanga-hanga, mga kapatid. It's really so beautiful. Yung kabanalan ng Diyos, maa-attract ka sa Kanya talaga eh. Kaya ang ating pinag-aaralan ngayon ay ang tungkol sa
kagandahan ng kanyang kabanalan. It encompasses the complete lack of sin. Wala talaga siyang kasalanan. He is perfectly holy. Perfect ang kanyang character, ang kanyang pag-ibig, ang katotohanan, ang kanyang faithfulness, pati na ang kanyang katarungan. Itong kagandahang ito is not only superficial, mga kapatid. It is the very essence of God's character. See, na siya pong nagre-reflect sa kanyang mga actions, sa kanyang pangalan, at sa kanyang mga attributes. Pag tinignan natin ang buong mundo, makita natin ang galaxy, makita natin ang lahat ng creations dito sa lupa. So lahat ng mga nilikha ng Diyos. Makita po natin kung gaano napakagiting, napaka-majestic ng ating Diyos. Sa kanyang mga nilikha, sino pa ang ibang makagagawa? Walang tao ang pwedeng gumawa nito. Mamamangha ka, pag tiningnan mo, you will be filled with awe, with wonder. Mamamangha ka sa Kanya at matutuwa ka na meron palang ganitong klaseng Diyos. At salamat at kilala ko ang Diyos na ito. At kapag ka na unawaan mo lahat yung Kanyang creation na yan, alam mo kapatid, ikaw din magnanasa na ako din magkaroon ng ganitong klase ng kabanalan. Well, our holiness may not be as perfect as God's, pero yung ating pong pagtiyatsaga, pagnanais na tayo'y mamuhay ng may kabanalan, ito po ay nagbibigay sa atin ngayon ng strength na tayo po sa ating sanctification process ay maiayos natin yung ating buhay. Makapamuhay tayo ng uri ng buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya pag nakita mo yung creation pa lang ng ating Panginoon, pupurihin mo na siya i-extol mo na yung kanyang pangalan, and that is worship. Kaya yung kabanalan ng ating Panginoon, treasure natin, hangaan natin mga kapatid. Morally perfect po ang ating Panginoon. Kaya yung kanyang kabanalan, napaka-hanga-hanga na sana ay tayong lahat ng mga tao ma-reveal sa atin ito, makita natin ito at makita natin kung gaano kahalaga ang umiwas sa kasalanan. Napakaganda ng mamuhay nang wala sa kasalanan. Napakaganda, napakaayos, napakatahimik ang buhay na tayo ay mayroong katwiran na sumusunod sa ating Panginoon, na siya pong nagbibigay sa atin ng kabanalan sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya yung holiness ng Diyos, makikita po natin yan sa kanyang perfection. Ang kanyang kagandahang loob, yung awa ng Diyos, oh, it's so perfect. Napaka-maawain ng ating Panginoon. Kaya yung kagandahan ni Lord, truly Lord. Mga kapatid, alam nyo, ang kagandahan ni Lord, nagmumula yan sa kanyang kabanalan. Bigyan ko kayo ng example. May isang bata, okay, isang sanggol. Pag nakita mo, di ba, natutuwa ka. Sabi mo, ang cute-cute. Alam niyo kung bakit? Wala pa kasing kasalanan yung bata eh. Yung bata is so pure, di ba? Wala pa siyang nagagawang mga hindi kaaya-aya sa ating panahon. Kaya tayo ay nalulugod. Kinalulugdan natin ang isang bata na bagong panganak o kaya sanggol pa lang siya. So ganun kapatid, kasiya-siya, nakasisiya sa puso, nakatutuwa sa puso, ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya yung kanyang kabanalan, kino-consider natin yan, dinidescribe natin na isang beauty, mga kapatid. It's not just a detached attribute, but it is the source of the attractiveness of God. Kaya yung beauty ng kabanalan ng Diyos, makikita natin yan, nahahayag yan sa kanyang character. Yes, mga kapatid. Kaya nga pinag-uusapan natin dito, how do we worship the Lord in the beauty of His holiness. Yung mga tinatalakay ni Sister Remy, yung God's holiness is in His perfection. At dito pa nga, makikita rin natin, the beauty in God's holiness is seen in God's character. Yes. So, ang kabanalan ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang katangian. At ang katangian nito ay kabilang kanyang pag-ibig, awa at katarungan.
At ang mga katangiang ito ay kapag ipinakita sa kanilang perpektong anyo, ay itinuturing na maganda at mabuti. Mabuti. Another thing, mga kapatid, beauty in God's holiness is seen in creation. Yun nga Yan. yung binanggit ko kanina. Yeah, di mga ba? kapatid, God's holiness is reflected in His creation, which is seen as an expression of His character and power. Amen. Another thing, beauty of God's holiness is seen in humanity. Yes, sa sanlibutan, Yes. sa lahat ng sannilikha Opo. na ating Panginoon. Kapag ang mga tao ay tinalaga para sa Diyos at nilinis mula sa kasalanan, makikita nila ang kanyang kabanalan at kagandahan, mga Yes, kapatid. God. Ang pagbabagong ito ay isang gawain ng banal na Espiritu na nagbibigay ng kagandahan ng Diyos sa buhay ng mga tao. Tunay nga. Kaya i-connect natin yung worship and holiness, mga kapatid. The beauty of God's holiness inspires worship and adoration as people recognize and respond into His perfection and goodness, mga Kaya kapatid. yung holiness at saka yung beauty is what? Inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kasi yung holiness ng Diyos is truly a beauty. Mga kapatid, pag nakakita ka nga ng isang tao na, wow, ang bait niya, very sound ang kanyang personality, di ba na-attract ka? Sabi, ay, ang ganda naman ng pagkatao ng taong ito. Natutuwa kang tingnan. So, lalo pa ang ating Panginoon dahil siya ay perfect. Walang kasalanan. When you look at Him, oh, He looks so good. Napakaganda ng kanyang kabanalan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos is altogether lovely and beautiful because He is altogether holy, mga kapatid. Kaya kapag tinitingnan natin ang Diyos, pag tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, galang natin siya with all humbleness in our hearts. Galang natin ang ating Panginoon kasi talagang tunay na siya ay banal. Lubos at kaibig-ibig ang ating Diyos na tagapagligtas. Maganda siya talaga, mga kapatid. Oh, ask God to reveal Himself to you. And when you do, oh my goodness, you're gonna be filled with awesomeness sa kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoon. Ang lahat ng espiritual na kagandahan ay nasa kanyang pagkatao. Basahin natin itong Revelation 3 verse 7. Oo. Sa Tagalog, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sinasarhan niya. In English, to the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Okay, I want us to know na merong mga important phrases dito sa Revelation 3:7. Dinescribe ang Diyos na banal at mapagkakatiwalaan. Sa English version, ginamit yung word na He is holy and true. So dito po sa verse na to, kaya binasa natin, para po makita natin kung papaano dinidescribe ang ating Panginoon. So binibigyan ng diin ng Bible verse na ito, mga kapatid ha, ang kabanalan ng ating Panginoon. And then, ikalawa, heaven is so beautiful. It is so beautiful because it is the center of the celebration of God's holiness. And it's so beautiful there in heaven. Oh yes, wala pa naman nakapunta sa atin sa langit. But reading the scriptures, see, meditating on the Word of God, dito po ay nagpapahayag kung gaano kaganda sa langit, sapagkat doon ay nahahayag ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya din Revelation 4 verse 8, nasa saan? Ang bawat isa ay may tig-aanim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-aawit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos
na makapangyarihan sa lahat na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang na nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. At Verse 10. Verse 10, ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay ay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. You see, reading through this Bible verse, mga kapatid, dito naman ay dinescribe ang ating Panginoon. Banal, banal, banal. And take note, 3 beses sinabi yan, binanggit. Dinescribe ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. So ito dinidescribe dito ang ating Panginoon. Okay? Siya ang nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailan paman. Take note of all these words that describes God. So sinasamba siya doon. Siya na nakaupo sa trono. Siya nabubuhay magpakailan paman. So meaning to say, eternal. Kaya ang sabi sa verse 11, Panginoong Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. Sapagkat ikaw, dito binanggit din, ikaw ang lumalang, the creator of all things. So here, mga kapatid, sa Revelation 4 verse 8 ay dinescribe kung gaano kabuti, kung gaano kaganda ang ating Panginoon. So, tinatawag natin ang Diyos makapangyarihan sa lahat. And then, thirdly, God's Word is sweet and beautiful because the doctrines, the Scriptures are holy. Kaya yung salmista, dito sa Psalm 119, verse 40, sinabi niya, Ang pangako mo sa amin ay subok na walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Iniibig. Si kaganda, no? Talagang ang salita ng Diyos, mga kapatid, sweet and beautiful because they are holy words na nagmula sa bibig ng isang Diyos na banal. Kaya igagalang natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay katotohanan na gabay natin sa ating buhay. Yung Psalm 19 verses 8 and 10. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. So dito natin makita, mga kapatid, ang kagandahan ng salita ng Diyos. It is so sweet kapag talagang pinag-aaralan natin at salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo palagi araw-araw ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita. Gonna fall in love with the Word of God. Why? Because it's so holy, it's so revealing at nakatutulong siya talaga bilang gabay po natin sa pang-araw-araw ng ating buhay na siya pong tumutulong sa atin upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Kaya tayo ngayong nandirito sa sanctification process ng buhay natin, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang konsepto ng the beauty of God's holiness, kapatid, pag-aralan pa natin kayo on your own. I encourage you, my dear people of God, pag-aralan po din ninyo. Napakagandang topic dito. Tunay na mamamangha ka. The Lord is going to reveal to you that His greatness, His majesty, His royalty, tunay na dakila ang ating Panginoon. Now, bakit ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos ay maganda? Why is the holiness of God beautiful? Kasi it represents His moral character. He is perfect, see? He is free from sin. You see, kaya ang sinumang tao na sa Kanya ay nakikipag-ugnay, nakikipagrelasyon,
tayo rin, mga kapatid, bigyan natin pansin ang buhay natin, na ayusin natin ang buhay natin at mamuhay tayo ng may kabanalan na umiiwas din sa kasalanan sapagkat ang sabi ng Diyos, be holy because I am holy. Ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. It is the essence of God's nature. Napakaganda. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng pagkakataon sa atin upang ito po ay ating pag-aralan. Ang Diyos ay nagbibigay ng panahon sa atin. Nire-reveal niya ngayon kung sino siya sa atin. Nire-reveal niya ngayon sa atin kung ano ang kanyang pagkatao ay pagka-Diyos, yung kanyang nature. Mga kapatid, ang Diyos ay banal. Sapagkat tayo ngayon ay nandirito sa sanctification process ng buhay natin, so dinadagdagan ng Diyos ang kaalaman tungkol sa kabanalan upang ang ating sanctification process ay maganap sa ating buhay. And then, perfection and purity. See, ang kabanalan ng Diyos, free from any flaw or imperfection. Wala po talagang masasabi tayong negatibo, not even a lot of sin. Wala pong negativism, walang negative sa ating Panginoon. And then, therefore, there is no evil in Him. Yes, He is separated from evil. See? Ano ang kahulugan nito, mga kapatid? Ang kabanalan ay nangangahulugan din ng pagiging bukod sa kasamaan. Yes, At separated. nakatuon sa kung ano ang tama at mabuti, mga kapatid. Kaya nga ang ating pong topic dito ay yung elemento na paano makasamba sa Panginoon. Kaya tinatalakay natin itong kabanalan. Kaya sapagkat hindi naman tayo worship sa ating Panginoon kung punong-puno tayo ng kasalanan at hindi yan matatanggap. So ang paghihiwalay ng kasalanan Sa buhay natin. Ay isang kaakit-akit na katangian na nagbibigay ng inspirasyon at of course pagpipitagan sa Diyos na ating sinasamba sapagkat siya ay banal at perpekto. Okay. Ang Diyos ay hindi nagkakasala at dahil dito, ang mga sinasabi dito na ang pinakaugat ng termino ng purity and holiness ay hiwalay na lubos at naiba sa makatuwid, karapat-dapat lang na pagsamba natin at bigyan ng devotion ang ating buhay na nagbibigay kalugaran sa ating Panginoon. Being set apart for God ay ibig sabihin, it involves being separated from sin and worldly influences. Dedicated tayo Doon sa God's divine purpose purposes ng ng ating Diyos. Panginoon. Oo. Kaya nga itong separation is seen as a positive and desirable state. At it aligns with God's desire for His people to be pure and devoted to Him, mga kapatid. Alam nyo, ang kabanalan ng Diyos is not only something that we have to admire from a distance, kapatid. So, kinakailangan, pag nakita natin, na-reveal sa atin ang kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoon, you know what? This will inspire us to be transformed. Kasi, inspiration natin. Kasi kapag na-reveal talaga sa iyo, kapatid, ang kabanalan ng Diyos, gugustuhin mo rin na magkaroon ng ganong klase ng nature. Yung bang iiwas ka sa kasalanan kasi the holiness of God is so pure, pagka na-reveal sa iyo, gugustuhin mo rin na magkaroon ka ng malinis na buhay. Gugustuhin mo rin na magkaroon ka ng isang ganap na uri ng buhay. Sapagkat yun, una, kasaya-saya sa Diyos at ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo ang pagbabago, kakaiba sa dating uri ng buhay. Dito marireveal sa atin na ay pwede pala na magkaroon ng uri ng buhay na kakaiba at mayroong katwiran na ang ginagawa natin ay pagsunod sa mga panuntunan ng ating Diyos, pagtugon sa kanyang panawagan na mamuhay tayo ng may kabanalan at pagbibigay papurit pagsamba sa ating Panginoon. Napakaganda po, mga kapatid, na kapag nakita mo talaga yung holiness ng Diyos, my God, you will really desire. And then, kapag nakita mo rin yung kabanalan ng ating Panginoon, grasya rin ito sa atin. Sapagkat tayo ngayon ay magkakaroon ngayon ng isang uri ng buhay na maging katulad ng ating Panginoong Hesus Kristo.
It also leads us to worship, kapatid. Mapupuri mo talaga ang Panginoon. Kapag ang kabanalan ng Diyos ay sumasa atin, di ba? Nag-desire tayo na magkaroon tayo ng malinis na uri ng buhay. Tunay kapatid, this is a great revelation na mula sa ating Panginoon. We will always live a life of worship sa ating Panginoon. After all, yan naman ang gusto ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral ng Kanyang mga banal na salita. Kaya inaalam natin ang lahat ang tungkol sa ating Panginoon. Unti-unti, mula nang tinanggap natin ng ating Panginoon, unti-unti tayo ay binabago tayo ng ating Panginoon. Nililid tayo ng Diyos sa isang uri ng buhay na may katwiran, na may kalinisan, na may kabanalan. And so later on, matatransform na tayo mga kapatid. Tunay na dakila na ang Diyos. Yan ay pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Kaya yung kagandahan ng kabanalan ng Diyos is always linked to worship. Kapag na-encounter mo talaga ang kabanalan ng Diyos, magpasalamat tayo. You will always praise God. You will always worship Him. You will always live a life na humahanga ka sa kabutihan at kabanalan ng ating Panginoon. And then another thing, kapag ka na-reveal sa iyo ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos, you will feel an inner joy. Yes. A tremendous inner joy. Imagine mo nakikita mo ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos, you will feel that inner joy inside you. Hindi mo maunawaan, pero talagang ganap ang iyong kasiyahan. At alam mo, kasama ng kasiyahan na yon, kapayapaan. Maaaring nandiyan ang mga mabibigat na suliranin, nandiyan yung mga iba't ibang mga sitwasyon na hinaharap natin pang araw-araw na buhay. Pero magtataka ka, meron kang kapayapaan. Nandiyan kayong lahat yan. But then there's so much peace inside. And that is what the beauty of the holiness of God brings to every individual. It brings us love, joy, peace, goodness. Diba kasiyasiyang buhay yan kapag tayo ay nakaugnay sa Diyos at inihahayag niya sa atin ang Kanyang kabanalan. At hindi lamang, saan nagmumula ang kabanalan ng ating Panginoon? Of course, dun sa Kanyang kalooban. No? It's an inner and outer radiance. No. Kapag yan ay napasayo, kaya nga yung topic natin last week nung 2 Corinthians 4, 18 to 21, limang beses na binanggit yung salitang reconcile and reconciliation. Kaya pinipilit niya, be reconciled to God. Kasi pag nakapag-reconcile ka kay Lord, meron inner transformation sa iyong buhay. Mapapasayo ang kalooban ng Diyos at yung kalooban na yan ay magra-radiate sa iyong buhay, mga kapatid. Kaya itong pagsamba, hindi na tayo mahihirapan sapagkat nandun na ang kalooban ng Diyos sa ating puso. At ine-exude lang natin, ipinapakita lang natin, lalong-lalo sa ating pagsamba, pagbuka ng ating dibdib, and of course, kaligayahan at katahimikan ng ating buhay ay makikita natin na nagbibigay lugod sa ating Panginoon. You remember, again, ulitin ko po yung transfiguration, di ba? Jesus is so white. He is radiating with purity and holiness. Bakit ho very radiant ang Diyos doon sa transfiguration? Di ba? Talagang kamangha-mangha ang pagkakita sa Kanya nung Kanyang mga kasamang mga disciples. Kasi, imagine, yung holiness niya is coming from His inside. Radiating. Just come to think of it, my dear people of God. You wanna see the holiness of God? Tingnan nyo yung transfiguration. Pag-aralan ninyo yung transfiguration, mga kapatid. Napakaganda. Mamamangha ka talaga. You know, no earthly word can be used to describe really the holiness of God. Nagsasalita tayo dito ng kagandahan, so we are simply trying to describe Him. But truly, no earthly words can describe the beauty of the holiness of God. Ngayon, yung inner peace na yan, kapag ka sumaatin na yan, sapagkat nare-reveal sa atin ang kagandahan ng kabanalan ng ating Panginoon, kakaibang inner peace yan, mga kapatid. Yeah. You see? Kaya tayo rin, asamin natin
Mamuhay tayo ng may kabanalan. Correction lang kanina nabanggit ko. Hindi 2 Corinthians 4. It is 2 Corinthians 5, 18 to 21. 5 yun. Oo, tama. Kanina. Oo, okay. Bakit mahalaga na sambahin naman ng ating Diyos? Bakit mahalaga? Importante po yan, mga kapatid. Sinasabi nga sa 1 Chronicle 29:28 to 30a, si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin ng marangal at dakila. Si kilanlin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan, sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. So here we are all being called, we are being encouraged to praise and worship our Lord. Revelation 4:11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhay, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. You know, to know God, yan naman ang aim natin. We must always have that kind of desire na lubos nating makilala ang ating Panginoon, alamin natin at kung sino siya. Alam niyo mga kapatid, marireveal sa atin ang katotohanan. Ibibigay ng Diyos sa atin ang katotohanan. Tuturuan niya tayo tungkol sa katotohanan, tungkol sa kabutihan, tungkol sa kagandahan. Ang makilalang mabuti ang Diyos ay napakabuting bagay at makatutulong ito sa ating buhay upang tayo po ay magkaroon ng isang banal na uri ng buhay. Yes, we may not be perfect, but we are along the way. Nasa proseso po tayo ng sanctification. Igalang natin ang kabanalan ng ating Diyos sa paghahanap ng ano ba ang tama, ano ba ang mabuti, ano ang katotohanan. Yun ang sundin natin sa ating buhay araw-araw, sa ating isip, sa ating salita, at sa ating pagkilos. At kapag ka narinig natin ang salitang worship, ano ho ang sumasa isip ninyo, mga kapatid? Perhaps isipin mo, yan yung church service, ito tungkol sa music, o kaya ito naman yung quiet meditation, na mag-isa ka lang, very early in the morning, you see mga kapatid. Ito yung mga ilan lamang sa pumapasok sa isip natin when we think of the word worship. But then, kailangan palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Sapagkat tayong lahat ay inuutusan, inaatasan, tulad ng mga Bible verses na ating nababasa, we are being encouraged, we are being told to worship the Lord. After all, in Isaiah 43 verse 7, the Bible says, they are my own people, and I created them to bring me glory. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Ang ating Diyos ay tunay na dakila at dapat at marapat na sambahin. Mga kapatid, ito yung ating responsibility. Maaring magbigay tayo ng bulaklak, mag-alay tayo ng bulaklak, mag-alay tayo ng kung ano-anong mga bagay sa kanyang harapan. But the best of all, ang nais ng Panginoon, siya ay bigyan natin ng papuri at pagsamba. Kaya yung Psalm 95 verse 6 na binasa natin sa umpisa kanina, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. The word worship comes from the English word worship. It carries the idea of declaring the worth of something or attributing worth to something. So, ibig sabihin, ang Diyos ay dakila, ganap, mabuti lamang na siya ay ating sambahin, siya ay ating i-worship. So, do you remember the story of Cain at Abel? No. Doon sa Genesis. No. Ano po ang istorya nito? Both gave an offering to God. Abel's offering was accepted by God in the biblical story of Cain and Abel. Abel, a shepherd, offered the best of his flock, including the firstborn and the fat portions, while Cain
Cain, a farmer, offered some of his crops. God favored Abel's offering, indicating Abel's righteous heart and faith while rejecting Cain's offering. Abel is a shepherd, and he offered the firstborn of his flock and the fat portion, which were considered the best part. Si Cain is a farmer, offered some of his crops, but it's implied that it wasn't his best or the first fruits. And so God accepted Abel's offering and rejected Cain's offering. See, it is not based on the type of offering, animal or crops, but on the heart and faith behind the offering. Abel's offering was a reflection of his righteous heart and faith in God, while Cain's offering lacked that depth. Kasi dito makikita natin na meron palang mga pagsamba na hindi tinatanggap. Kaya ano yung mga elements na mabuting ating alamin upang matanggap ng Diyos ang ating pagsamba? Kukunin natin dito sa Nehemiah 12. May makikita tayo ditong 4 na elements na kung saan ay mahalaga para sa ating pagsamba sa Diyos. Dito ay makikita natin ang mga taga-Israel. They are now ready to dedicate the newly rebuilt wall of Jerusalem and start the temple worship again. See, nagkakaroon ngayon ng muling pagnanasa sa kanila na sila ay muling sumamba sa ating Panginoon. Kaya yung Nehemiah 12 verse 27 says, "And at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites out of all their places to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness." Itong mga Levites ay pinili ng Diyos to lead the people in worship of Jehovah. At ito ang dahilan kung bakit ang mga anak ng Israel ay they were now seeking them. So for them, worship is an act of obedience that included, ito yung kanilang ginawa. See, 4 elements para sa kanilang pagsamba sa Diyos. So, para sa kanila kasi ang pagsamba mahalagang bahagi. Makikita natin yan sa Old Testament kapag pinag-aralan mo. Palaging nandoon yung worship, mga kapatid. Ngayon, yung first element ngayon ng worship na makikita natin dito sa Nehemiah 12, alam nyo kung ano? Purification. You see? Nehemiah 12:30, "And the priests and the Levites purified themselves and purified the people and the gates and the wall." You see? So before the worship could begin, yung mga priests, mga Levites they needed to pursue purification. The Levites first purified themselves, then the people, and then their surroundings. Then they realized that they were about to enter the presence of the Holy God. Have you ever wondered, bakit mahalagang bagay para sa kanila na bago ka pumasok sa presensya ng Diyos, you see, tandaan po natin, dito sa ating pinag-aaralan, you need to purify yourself. You need to pursue purification. The Levites were instructed, merong instructions sa kanila, to go through extensive and specific procedure in order to bring God's presence. Why? Because He is holy and we are not holy. Kaya yung pagpasok nila sa presensya ng ating Panginoon, it is not something that is taken for granted. Sa kanila po ay mahalagang bahagi ito ng kanilang pagsamba. Why? Because for them, it is a privilege to be at the presence of God. Why? Because of the
suffering of Christ, because of the death of Christ. Dito pa lang ay tinuturuan na sila na bigyan ng halaga ang pagpasok sa presensya ng ating Panginoon. Yung sakripisyo ni Lord Jesus, tayo po yan para po sa atin yang mga New Testament believers. Hindi na nga ho natin dapat gawin yung mga prosesong ginawa nila noon sa Old Testament. See? Pero kapatid, bigyan galang po natin at bigyan natin ng halaga na kapag tayo po ay lalapit sa presensya ng ating Panginoon at tayo ay sasamba, tingnan po muna natin ang ating sarili. Tulad ng mga mananampalataya sa Nehemiah 12, they underwent the process of purification. May kanta nga si Sister Rigay dyan, di ba? Bago natatandaan ko, God is purifying God is me. purifying me. See, every moment of my life. Oh, Diba yeah. yun? Kasi pinapakita ng Diyos, alam mo mga kapatid, pinapakita ng Diyos yung mga mali natin. If we come to Him with full honesty, papakita niya yung mga kasalanan mo, and then you say, oh, I'm sorry God, patawad. Hingi tayong kapatawaran sa ating Panginoon. Why? Because in Hebrews 12, verse 14, saad, Try to be at peace with everyone and try to live a holy life because no one will see the Lord without it. yes, mahalaga sa Diyos, kapatid, kasi ayaw kasi ng Diyos sa kasalanan eh. God is too holy. Talaga mga kapatid. At saka hindi ba napakaganda nga naman. Desire natin palagi to be at the presence of God. You see, yung Psalm 24 verses 3 to 4 says, Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and pure heart. How can we declare God's word when we are grasping dirty sin in our hands, mga kapatid? Amen. So, kailangan natin na maipahayag na tayo'y makasalanan, marumi. Subalit, salamat sa kalinisan na binigay ng Diyos sa atin. Salamat sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo at kanyang pagkamatay. Ang ating makasalanan ay naalis na. At of course, malinis na tayo. At ang kalinisan na yan, kailangan natin i-maintain na upang patuloy natin mabigyan ng mataas na papuri at dalisay na pagsamba ang ating Panginoon. Mula sa puso, puspos ng pagsamba sa Diyos. At ang paglilinis na mula sa kanyang mga salita at habang binabago tayo ay nagiging mahalagang elemento ng ating pagsamba sa Kanya. paano natin masasamba ang Diyos kung ating mga kamay ay mayroong daladalang kasalanan? Paano natin maipapakita ang kahalagahan ng ating banal na Diyos kung nagkikimkim tayo ng kasalanan sa ating puso? Kaya dito ay nire-require na kailangan linisin muna ang ating kamay, ang ating puso, para tayo po ay makapagbigay ng mataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ito po ay isa sa mahalagang elemento ng pagsamba. So unang-una, ang ginawa ng mga mananampalataya, they pursue the process of purification. Ikalawa, yung second element is singing, pag-awit. You see? Mahalaga rin sa worship sa kanila. Doon sa Nehemiah 12, ang pag-awit. Nehemiah 12:27. To keep the dedication with gladness, both with thanksgiving and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps. Sa verse 42, it says, and the singers sang loud. Ito pong chapter na ito mentions several musical instruments. And of course, kasama yung choir at lahat ng mga singers. In Nehemiah 12:24, under the direction of Hashabiah, Sherebiah, Jeshua, Binui, and Kadmiel, the Levites were organized into groups. Two groups at a time. Two groups. Two groups at a time, praised God responsibly and gave thanks to Him in accordance with the instructions given by King David, the man of God. Okay, take note, Nehemiah dedicated 2 choirs for singing praises to God.
in Nehemiah 12:31, it says, I assembled the leaders of Judah on top of the wall and put them in charge of 2 large groups to march around the city giving thanks to God. So dito nakita po natin mga kapatid, Nehemiah dedicated 2 choirs. Alam niyo kung anong trabaho nitong dalawang to? Umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. That's all they have to do. 2 choirs. Hindi siya kontento sa isa. 2 pa ang kanyang inassemble. Kasi para sa kanila talaga, alam niyo kapatid, napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. At sa pagsamba, may awitin. Maski nga si Haring David, di ba? Laging umaawit. Kaya napakahalaga na ang ating puso, marunong din umawit. Awit ng papurit. Maski nga wala ka sa tono, pero ang puso mo, umaawit sa ating Panginoon. At yan po kapatid, maski wala ka sa tono, umawit ka na rin kasi siya na rin sa ating Panginoon. Tinatanggap niya ang isang puso na nagpupuri at nagpapasalamat, sumasamba sa Kanya. Kaya si Haring David, in-institute niya yung music and singing as part of the temple worship. Since they want to reinstitute at muling umpisahan ang pagwo-worship sa templo. Kasi naunawaan nila na ang Diyos, He created music. You see, nakita niyo ba sa langit? Nag-aawitan. Lagi ko nga naririnig sa mga pagtuturo, ay matuto na kayong umawit ngayon. Dapat marunong na kayong mag-praise the Lord ngayon. Bakit? Kasi sa langit wala kang gagawin kundi umawit at sumamba sa ating Panginoon. Diba? Kaya napansin niyo po mga kapatid, napakarami po ng mga awitin, religious music, songs, diba? Mga compositions, lahat yan para sa ating Panginoon. At pansinin niyo din ito mga kapatid, sa ating mga Bible study groups, sa prayer meetings, we always start our service with singing. We have praise, we have worship. Kapag tayo merong mga anniversaries at meron tayong mga events, saan tayo nag-uumpisa? With praise and worship. Because God loves singing. You see? Kaya one important element din ng pag-worship is singing, mga kapatid. Kaya awit 96 verse 1, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Umawit kayo sa Panginoon, buong lupa. Oo. Kaya naunawaan ni Haring David yan. Oo. Ang pag-awit kasi ay pagbibigay din ng pasasalamat. Yeah. Sa Psalm 95 verse 2, puts thanksgiving and singing in the same context yan, mga kapatid. Amen. Oo. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Sa Tagalog, basahin mo sa Tagalog dito, nakalagay. Sa Tagalog, yung numbers. Magsiparaon kayo sa harap ng kanyang harapan na may pasasalamat at gumawa kayo ng masayang ingay sa kanya na may mga salmo. Purihin ang Panginoon. At sa salamat sa Diyos, ang ating community, pinagpala talaga ng Diyos. Marami tayong mga awitin at lahat ng yan ay para sa ating Panginoon. Dito rin sa Psalm 104 verse 33. David understood that his voice had been given to him for reason. For a reason. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Hanggang buhay ako, aawit ako sa Diyos, sabi ni Haring David. Kaya even during the time, alam nyo, nang si Haring Saul, pinupursu niya si David para patayin siya, David worshiped God with song sa Psalm 59:16. Sabi niya, but I will sing of thy power. Yes, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast seen my defense and refuge in the day of my trouble. So sabi niya, ngunit aawit ako ng iyong kapangyarihan. Oo, aawit ako ng malakas tungkol sa iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat ikaw ay naging aking sanggalan at kanlungan sa araw ng aking kabagabagan, in my time of trouble. Kaya dito din sa Psalm 100, sabi, serve the Lord with gladness, come before His presence with
singing. Kaya binigyan tayo ng boses ng ating Panginoon upang gamitin natin, upang siya ay purihin at siya ay awitan. Kaya sa Salmo, napakarami ng mga verses, mga chapters dyan ng tungkol sa papuri at pagsamba sa ating Panginoon. No, tingnan natin yung ikatlong element ng, Ito yung sinasabi natin, mga kapatid. ng worship. This brings us to our third essential element of worship, thanksgiving. Thanksgiving, pasasalamat sa Diyos. Oo naman, ang daing ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Dito nga sa tinatalakay natin kay Nehemiah, ang mga choir na inialay ni Nehemiah ay tinawag na mga koro ng pasasalamat, choir of thanksgiving. Dahil ang kanilang tanging layunin ay umawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen. Sa Nehemiah 12:27 and 31, at sa pagtatalaga ng kuta ng Jerusalem ay hinanap nila ang mga Levita mula sa lahat ng kanilang mga dako upang dalhin sila sa Jerusalem upang ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan, kapwa ng mga pasasalamat at ng pag-awit ng mga simbalo at mga solteria at mga alpa. Ang pasasalamat ay isang sentral na bahagi ng kanilang pagsamba. Kaya nga alam niyo yung awitin, it's a very, very important theme in the Bible. The Psalms are filled with worshiping God through thanksgiving. Pagbukas mo ganyan, may mababasa at may mababasa. Pagbukas mo ulit sa Salmo, meron ka na namang mababasa. Diba? Katuwa-tuwa ang ating Panginoon. Kaya Psalm 100 verse 4 says, Enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Psalm 106 verse 1. Praise you the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Psalm 107 verse 1. O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Kasi alam niyo po, for He is good, His mercy endureth forever. There is so much to thank God for, mga kapatid. Pag tiningnan natin ang ating buhay, oh, there is so much to thank God for. Tayo tinulungan ng Diyos kahapon, tayo tinutulungan pa rin ng Diyos ngayon at siguradong tutulungan tayo ng Diyos bukas. Ang kanyang paglingap sa atin, ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan man. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para po sa atin, para sa ating ikasisiya, kaya't mabuti lamang na tayo ay umawit sa Kanya ng may pasasalamat. Kaya yung Nehemiah 12, sabi, their singing is not sheepish. Hindi lang yung basta inawit, kundi nandoon yung buong puso nilang pag-awit ng pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa Nehemiah 12 verse 43, for God has made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoice, so that the joy of Jerusalem was heard even far off. See, the neighbors could hear their songs of thanksgiving, and what others heard could only be described as joy. So naririnig, malakas ang kanilang hiyaw ng pag-awit, malakas ang kanilang pasasalamat, at pati yung mga neighboring places nila, naririnig ang kanilang pagsigaw ng pasasalamat. There was a great joy. So habang naririnig nila yon, ang sumasaisip sa kanila, sila, nasa isip ng mga nakakarinig, sila ay masaya, sila ay nagpapasalamat, sila ay sumasamba sa kanilang Diyos. So, yan ang isa sa magandang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya kinakailangan na tayo po ay matuto na sumamba mula sa ating puso. Maaring yung mga ating pag-awit ay hindi tayong kasing ganda ang ating mga boses tulad ng mga ibang tunay na mga awit. Ngunit mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos sa ating pag-awit, sa ating kaisipan, sa uri ng buhay natin araw-araw ay mahalaga po. Don't just live our lives just being ungrateful. Let us be grateful to God by always giving Him all the honor and the glory every day of our life. At yung ikaapat na element of worship that we see in Nehemiah chapter 12 ay
Giving, pagbibigay. In Nehemiah 12:43, verse 43 and verse 47, Sa araw ding yaon ay naghandog sila ng mga dakilang hain at nangagagalak sapagkat pinasaya sila ng Diyos na may malaking kagalakan. At ang buong Israel sa mga kaarawan ni Zorobabel at sa mga kaarawan ni Himayas ay nagbigay ng mga bahagi ng mga aawit at ang mga taga-tanod pinto. Araw-araw ang kanilang bahagi at kanilang mga itilaga ang banal na bagay na ito, ang mga bagay sa mga Libita at pinabanal sila ng mga anak ni Aaron. no, God set up a system to provide for His ministers. When the people gave the portions to the singers, so binigyan, and the porters and the whole things unto the Levites, they were actually giving back to God. Worship is about giving back the worth, the honor, the glory that is due God's name. Kaya nga sabi, di ba sa binasa natin dito sa Psalm 29 verse 2, Psalm 96 verse 9, right, di ba? At saka sa Psalm 95 verse 6, di ba? Give unto the Lord what is due to Him, and that is worship, mga kapatid. Kaya ang Diyos, sa Kanya, mahalaga ang pagbibigay ng papuri sa Kanya. Just as we are presently, we are God ministers, we are to give more than just what we are giving to God. Worship God. Worship God and worship Him through our giving. And that is by paying our tithes. Kasi yun ang kanilang ginagawa noong araw. And not only we give our tithes, our money, we give ourselves, our time, our resources. Let us give ourselves to God, to service, and to our brothers and sisters, and also those strangers, those who are in need. And my dear people of God, these are worship to God. Kaya dito sa Salmo, makikita natin na ang salita ng Diyos ay mahalaga. Mabuting ating pag-aralan at mabuting ating namnamin, i-meditate at alamin natin ang tungkol sa pagbibigay sa ating Panginoon. Natapos tayo, makailang last month, the other month, we talked about sowing and reaping. We talk about finances, the blessings of God in our daily finances. Magbigay tayo sa ating Panginoon. At yung mga inaakala natin na maliit lang yan, ganun. Wala po mga kapatid, basta ibigay natin sa ating Panginoon at kasisiyahan yan lahat ng Diyos. One way of worshiping God is also through giving. Psalm 4 verse 5, offer the sacrifices also of righteousness and put your trust in the Lord. So this is another way of giving to our God. Mamuhay tayo ng mayroong katwiran. Si David nga nung kinonfess niya na yung kasalanan niya at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, he said in Psalm 51 verse 19, then shall thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with the burnt offerings and whole burnt offerings, then shall they offer bullocks upon thy altar. You see, mga kapatid, mahalaga po ang pag-aaral natin tungkol dito sa worshiping the beauty of the holiness of God. Habang tayo po ay sumasamba sa Diyos, nais din ng Diyos, ialay natin ang ating sarili. You see, Psalm 54 verse 6. I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. You see, So itong ultimate worship, act of worship, is giving ourselves up to God. If God has ourselves, He will have everything that comes with us, mga kapatid. When we give ourselves, our time, our resources back to God, we are attributing worth to God. Ibig sabihin, yung ating pagsumba ay kalugod-lugod sa ating Panginoon sapagkat fully we gave ourselves to Him. Nehemiah 12 gives us a glimpse of what worship is and what it looks like. Well, chances are maaring
magkakaiba yung ating mga proseso sa ating mga iba't ibang mga churches, kasi maraming churches hindi lang naman tayo mga kapatid, maring iba ganito ang kanilang pamamaraan. But what is important is, ang element po niyan dapat ay pagsamba sa ating Panginoon. You see, mabuti na alamin natin, pag-aralan natin, at ipagpapatuloy pa natin ito mga kapatid, kasi napakaganda nitong worship. At ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga followers ni Lord, lahat tayong mga sumusunod sa Kanya, nagtitiwala sa ating Panginoon, sumamba tayo sa Diyos. Whatever we do, whatever we are doing every day of our lives, say whatever you do, sabi whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Mabuti na tayo ay patuloy na umawit, magpasalamat, sambahin natin ang ating Panginoon, worship God anytime, anywhere, mga kapatid. And we should do that because we are the believers of God, trusting Him, obeying Him every moment of our lives. Amen. Glory to God. Pagpapatuloy natin mga kapatid, next week magkita-kita ho tayo ulit. Purihin ang ating Panginoon. At ngayon naman ay ating babatiin ang mga may birthday. August 8, 2025. Happy birthday, Sister Flor Claudio. Happy birthday, Sister Michelle Magtibay. Purihin ang Panginoon. Happy birthday sa inyo mga kapatid. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Makita-kita po tayong muli next week, mga kapatid, para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. We have a repeat new song of the week, Tithes is a Blessing, composed by Sister Mila Santarinala. Pero bago po natin bigyan ng itong awitin na to, closing prayer po muna tayo, mga kapatid. Unang-una, Lord, nagpapasalamat po kami sa kagandahang loob na pinagkakaloob mo sa amin upang matugunan ang pangangailangan ng simbahan na magpatuloy, nagpagsamba sa iyo because you are a loving God, a faithful one, na wala nang makapagbabago pa, na wala nang makapagbibigay ng kaluguran kundi ang pagbibigay ng pagsamba at kadakilaan sa iyong banal na pangalan. We give all the praises, we give all the glory to your name. Kaya naman po, sa umagang ito ay binibigyan namin ng kaluguran ng iyong banal na salita sa pamagitan ng matunog na pagsamba at papuri sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. The full tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. His protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed,
a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. His protection will be on your crops. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2.